Matapos ipagpaliban kahapon, nagpapatuloy pa rin ngayong gabi ang bicameral conference para sa 2026 national budget. Pero bago yan nagsimula, ilang oras na antala ang BICAM. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Aimee Atienza. Aimee, ano yung naging cause ng delay kanina? Gretchen, 4 na oras nga ang hinintay bago magsimula itong Bicameral Conference Committee meeting ngayong araw. Nagkaroon pa rin kasi ng diskusyon kung Department of Public Works and Highways o ibang ahensya na muna ang uunahin sa usaping budget para sa 2026. Alas 4 ng hapon dapat magsisimula ang BICAM matapos ang ipostpone kahapon dahil sa pagtatalo sa pondo ng DPWH. Pero 3 oras na ang nakalipas at tila wala pa rin galaw ang sesyon. Kasabay niyan ipinaliwanag ni Senator Kiko Pangilinan na mayroon pang hinihintay na datos mula sa DPWH dahil nga sa recomputation ng pondo na kinakailangan pa ng analysis at cross-checking ng BICAM. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Itong sinabi ni Sec Vince Dizon na i-recompute nila, hindi ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that because that will now give us an idea ano yung magiging actual na cost. Isang oras pa muli ang hinintay ng mga mambabatas bago mapagdesisyonan na simulan na ang isa-iba pang mga ahensya. Inaprubahan ngayong araw ang 2026 budget ng Department of Agrarian Reform pero hindi agad muna sinimulan ang napag-usapan ang pondong nakalaan sa National Irrigation Administration. Bukod pa riyan, aprobado na rin ang budget ng Department of Interior and Local Government. Isa sa mga pinunto rito ang pagtaas ng Military Subsistence Allowance from 150 pesos to 350 pesos na matagal na rin isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. May dagdag naman na 7.54 billion pesos ang Department of National Defense. Pero habang iniisa-isa ni Senator Win Gatchalian ang mga proyektong paglalaanan ng budget ng DND, pinuna naman ni Senator Erwin Tulfo kung bakit puro infrastructure projects ang pinaglalaanan nito. Natanong niya kung bakit walang request sa dagdag na logistics, habang si Senator Aimee Marcos napansing nakatutok lang sa mga internal subversion at walang mga proyektong tumutugon naman para sa external threat o di kaya'y tungkol sa AFP modernization. Bagay na ayon kay Senator Win ay matatalakay naman sa executive sessions for security reasons. Bago naman magsimula ang BICAM, unang kinumpirma ni Senate President Tito Soto na may namumuong sentimiento sa mga taga-mayorya para sa posibilidad ng isang reenacted budget dahil sa issue ng DPWH budget. Sa ilalim ng isang reenacted budget, ang gagamitin ng gobyerno ay ang naisabatas sa budget noong isang taon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas mainam na magkaroon na lang muna ng reenacted budget sa Enero o sa buong first quarter ng 2026 kaysa naman magpasa ng budget na hindi gaanong nabubusisi. Ganyan din ang pananaw ni Senador Mick Zubiri. Narito ang pahayag ni Senador Lacson at Zubiri. As I'm concerned, that a corruption-conducive, gap-ridden budget. Inumpisa na ng executive, sinabi nila ayaw na nila ng corruption. Tatapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. Gretchen, dahil nga pinalipas kanina ang usaping budget at pondo sa NIA, ay pinag-uusapan na yan ngayon dahil nakikita na natin kasama ng BICAM si Senator Kiko Pangilinan. Pero kanina rin babalikan natin na naging usapin din dito sa BICAM ang budget naman ng Department of Transportation at isa nga sa mga naging mungkahi dito ay maglaan na rin ng pondo para sa modernization ng maritime services ng ating bansa. Gretchen? Aimee, one question lang from me. So yung budget ng DPWH pansamantala munang isinantabi for future deliberation. Pero one of the major sticky points ng BICAM over the weekend was yung budget ng MAIFIP, yung medical assistance for indigents and the financially incapacitated program. Nasasabi ng iba na pork barrel ng mga legislator. Was there any agreement as to how to treat the MAIFIP? O hindi rin pinag-usapan?
Yes, so far dito, no, nag-focus talaga sila sa ibang ahensya. At may naririnig na nga rin tayo, no, Bok, na mga sentimiento din ng iba't ibang miyembro, no, ng Kamara, pati na rin ng Senado, kung saan nga sinasabi na kailangan pa itong talakayin. Pero so far dito, no, sa technically ikatlong araw ng Bicameral Conference Committee meeting, ay hindi pa yan muli nabibring up. So aabangan din natin dahil working overtime naman daw ang Kamara at Senado sa budget para nga maging aligned din, no, sa timeline na sinet nila para wala na ngang reenactment para sa 2026 budget po. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.